Ano po ba yung mga strengths and weaknesses natin? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Brother Robel Cayetano. Happy birthday sa iyo, kapatid. At pagpalain ka ng ating Panginoon. Now, tutuloy po natin yung usapan po natin kay Samson, sa buhay po ni Samson. Now, nabanggit po natin kahapon na yung Philistia or mga Philistines ay sinakop yung bayan ng Israel. For 40 years, pinapahirapan sila. Yun yung environment ni Samson at yun din yung assignment niya, no, na pabagsakin yung mga Philistines or mga Philistines at mapalaya yung bayan ng Israel. Now, ito po yung Philistia. Again, ito po yung pinalayas ng Diyos dahil sa kasamaan nila. Ang ipinalit po yung mga Israelita. So ito na po yun, yung 12 tribes. Pero yung Philistia, hindi nila nasakop. So sa panahon ni Samson, ito yung Philistia ang sumakop sa kanila. No? Very powerful po itong mga tao na ito. Now, sabi po sa Book of Judges, Judges chapter 14, Samson went down to Timnah and saw there a young Philistine woman. Si Samson po kasi talagang malakas na malakas yan, bruskong brusko yan. Pero ang kahinaan yan, babae, no? So, may nakita siyang foreigner, Philistine woman. When he returned, he said to his father and mother, I have seen a Philistine woman in Timnah. Now, get her for me as my wife. Boss na boss, di ba? Antindi talaga nito ni Samson. Kakakita lang. Sabi ni Samson agad, get her for me. Gusto ko siyang mapangasawa ko. Kaya po ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. The strongest man's weaknesses. Ang mga kahinaan ng pinakamalakas na tao. Number 1 po. Ano yung kahinaan ni Samson? Lust of the flesh. Pinakauna sa lahat. Pita ng laman. Samson pursued illicit sexual relationships. Pero itong babae na to, Philistine woman, gusto niya naman pakasalan, in fairness. Though si Samson pumapatol sa mga prostitute. Pero eto, gusto niya pakasalan. Gusto niya yung parents niya. Kasi nung kultura ng unang panahon, yung parents yung makikipag-usap sa parents ng iba. Parang, some kind of arranged marriage. So, sabi ng parents niya, ang dami-daming babaeng mga kalahi natin, bakit yung foreigner pa, no? Pero alam niyo po, yung kahinaan ni Samson, ginagamit din yan ng Diyos para, ma-accomplish ng Diyos yung purpose niya na husgahan yung mga Philistines. At makikita niyo po yun sa istorya ni Samson. So, isang example po, makita niya, very impulsive siya. No? May nakita siyang babae, pag uwi niya, sabi niya, okay, kunin ko na yan. Gusto kong, father, mother, no? Kunin natin yan. Gusto ko mapangasawa yan, no? Pag tinignan niyo po sa ibang mga verses, for example po, dito sa Judges chapter 16. One day, Samson went to Gaza where he saw a prostitute. He went in to spend the night with her. So, ibig sabihin, yun talaga yung lifestyle ni, very immoral in terms of sexual immorality. Kaya po, isa talaga sa kahinaan ni Samson ay pita ng laman. Lakas-lakas mo, no? Pero yung libido niya, hindi niya makontrol. At kasunod nga niyan, siyempre, sikat na sikat, alam naman natin, no, na meron pa siyang naging partner, si Delilah naman, na siyang naging dahilan ng kanyang downfall. So, ito po yung isa sa mga kahinaan ni Samson. Yung malakas siya, kaya niyang pumatay ng libo-libong mga Philistines, kahit anong tali sa kanya, natatanggal niya talaga, no? At wala siyang kinakatakutan. Pero pagdating sa babae, nabubuwal siya, no? Nafo-fall siya, nahuhulog siya. At ito po yung naging kahinaan ni Samson and naging downfall niya na rin. Dahil sa pamagitan ni Delilah, nawala yung kanyang lakas at siya po ay naging bihag ng mga Philistines, mga Pilisteo. So that's number 1 po, lust of the flesh. Now, ano po ba yung kahinaan ni Samson? Number 2 po, tongue, yung kanyang dila.
Samson failed to control his tongue. Hindi niya makontrol talaga yung bibig niya. Alam niyo po yung asawa niya, yung galing sa Timna, bago siya ikasal, meron uso kasi nun yung abay marami, 30 yung abay ni Samson. Tapos matagal yung kasalan, mahabang po yun, festivity. So for 7 days, binigyan ni Samson ng bugtong yung kanyang mga abay. Mga foreigner po ito, mga Philistines po ito mga to. Sabi niya, okay, kapag nasagot niyo to, kapag hindi niyo to nasagot, bibigyan niyo ako ng mga damit, no? 30 sets of clothes. Pag nasagot niyo naman to, magbibigay sa inyo. Now, by that time, hindi naman kagaya ngayon, no? Kayo, 10 yung damit niyo, 10 yung pantalon niyo, 10 yung shorts niyo, no? Baka lampas pa nga, ang dami yung mga jackets, mandami yung mga medyas. Yung unang panahon, yung mga tao, isang set lang ng damit meron or dalawa. Siguro mayaman na pag meron kang 3 sets of clothes. So, hindi ba yun maliit na pusta? Malaking pusta yun. So, 30 yun, no? Bibigyan siya ng garments and sets of clothes. Kaya sabi niya, okay, ito yung ito yung riddle ko sa inyo, ito yung bugtong ko sa inyo. Kasi meron siyang pinatay na leon. Yung leon na yon naging kalansay, tapos binahaya ng mga bubuyog, yung honeybee. So, kinain niya yun. Actually, bawal na bawal nga yun sa isang Nazarite kasi Nazarite si Samson, bawal siyang humawak ng patay. Ayun, wala siyang pakialam, kinain niya pa yung honey doon sa kalansay ng leon na pinatay niya. So naisip niya yun yung riddle niya. Basahin nga natin yung riddle. Sabi niya, out of the eaters, something to eat. Out of the strong, something sweet. Ang sagot doon ay honey tsaka lion. Hindi masagot-sagot ng mga ng mga abay niya. Tapos yung mga abay niya, mga salbahe kasi mga Philistines Sabi ng mga abay niya doon sa babae, pag hindi ka namin nalaman kung anong sagot diyan sa riddle na yan, susunugin ka namin pati tatay mo, pati pamilya mo. Takot yung babae. So, yung babae, mapapangasawa ni Samson, kinausap siya. Iniyakan siya na iniyakan for 7 days, no? At si Samson, hindi niya binibigay yung sagot. Pero eventually, nag-give up din siya. Sinabi niya yung sagot. At yun nga, dahil sinabi niya yung sagot, nalaman ng mga tao. Natalo siya sa pustahan. To make the long story short, ang daming pinagpapatay ni Samson ng mga Philistines. Yun siya ka-powerful. Pag binasa niyo yung kabuuan ng istorya, naghigante pa siya, yung mga pananim ng mga Philistines, pinagsusunog niya. Wala tuloy makain yung mga Philistines. Gumanti naman yung mga Philistines, sinunog yung asawa niya, sinunog yung biyanan niya. Nagalit lalo si Samson, no? Pinatay ni Samson, pinatay ni Samson, sabi sa Bible, 1,000 men. With the jawbone of a donkey, I've slain 1,000 men. Pero mo yung sikat po kasi mga Philistines sa mga bakal sa sibat, paggawa ng mga espada, alam nila yan, metal works. Pero ang ginamit lang ni Samson, jawbone of a donkey, I've slain 1,000 men. Ganun po siya. Anyway, so makikita natin na ang hina ng control ni Samson pagdating sa kanyang dila, no? Samson failed to control his tongue. Pagdating rin kay Delilah, ganun. Ano ba talaga sikreto mo, Samson? Ba't ka napakalakas mo? Sasabihin ni Samson, hindi, tali mo lang ako ng mga ganitong klaseng tali, no? Tapos, dumating yung mga Philistines. Tinatanggal lang din ni Samson. Tapos magagalit si Delilah. Niloloko mo naman ako, Samson Ano ba talaga? Yung sekreto mo, ba't ang lakas-lakas mo? Hindi, talian mo lang ako ng ganito, ganyan, no? Eventually, sabi niya, yung 7 nakatirintas kasi yun 7 buhok, 7 tirintas Kailangan mo lang ipuyod yan. Tapos pag dumating yung mga Philistines, wala pinapatid niya lang yung tali, tinatali niya lang yung mga Philistines. Hanggang sa si Delilah, di mo ako mahal, Samson, no? Ito naman si Samson, buyong-buyo na sa kanag ni Delilah, sinabi niya yung sekreto niya. Ano yung sekreto niya? Yung buhok, Nazarite siya Yung buhok niya, pag ginupit, mawawala yung lakas niya. Yun ang downfall ni Samson. Number 3 po, spiritual neglect. Samson neglected his relationship with God. Pag tinayin niyo yung istorya ni Samson, talagang namuhay siya ng immoral life. At wala siyang pakialam sa Diyos. No? Wala siyang pakialam sa relationship niya with the Lord. So 3 po yan. No? Lust of the flesh,
tongue, and spiritual neglect. Now, paano po natin isasabuhay mga kapatid? Unang-una po, what should we do with our weaknesses? Anong dapat natin gawin? Number 1, know your strengths and weaknesses. Kailangan alam mo yung strengths mo. Alam mo din yung weaknesses mo. Hindi pwedeng yung strength mo na overpower yung weakness mo. Minsan kasi may mga weaknesses tayo na kinukubli natin sa ating mga kalakasan. Kaya minsan nagiging hambog din tayo, mayabang din tayo, kasi nga yung ating mga kahinaan tinatago natin sa ating kalakasan. Pero mga kapatid, we have to be honest with both. Kailangan maging honest ka sa kalakasan mo, tapos maging humble rin tayo enough to say that we have our own weaknesses. At yung mga weaknesses natin, kino-confess natin yan, sinasabi natin yan sa kapwa natin mananampalataya. Kino-confess din natin sa Diyos yan, sa kapwa natin tao, kapatiran sa pananampalataya, and of course, sa Panginoon. Number 2, be humble and admit your weaknesses. Kailangan nating magpakumbaba na we are not perfect people. Hindi tayo perfecto. Meron tayong kanya-kanyang mga kahinaan. Hindi porke maganda yung projection natin sa mga tao, maayos tayo, respetado tayo, kagalang-galang tayo sa ramdaman. Hindi na natin ipapakita or i-admit yung ating mga kasalanan. Pag meron tayong nagawang mali, let's be brave enough to say sorry. Pag may nagawa tayong mali, meron tayong mga kahinaan, ang mga mali naman natin nagagawa, usually nagmumula yan sa ating mga kahinaan eh. We have to admit. Huwag na tayong ma-pride pa. Huwag na tayong mayabang pa. Matutunan na natin sabihin sorry kung talaga nagkamali tayo. Kasi pag pride ang nanguna sa atin, kung gaano kataas yung kayabangan natin, yung ayaw nating magpakumbaba sa iba or ayaw nating mag-sorry, ganun din kataas yung ating babagsakan. Number 3 po, submit your weaknesses to the Spirit. Kasi yun po talaga yung Christian life. Ang Christian life, it doesn't mean you're good, it doesn't mean you're perfect, it doesn't mean you're excellent in so many ways, no? Ang Christian life is knowing your weaknesses and you're humble enough to submit your weaknesses before God and under the Holy Spirit. Kasi po yung ating mga kahinaan, diyan ang papatay sa atin. Yan ang magpapabagsak sa atin. Yan ang magiging downfall natin kung hindi natin yan ipapasako sa banal na Espiritu for correction. Kasi po ang Santong Espiritu talaga magko-correct sa atin ultimately. At yung Santong Espiritu gagamitin niya yung asawa mo, mga anak mo, or magulang mo para i-correct ka, i-rebuke ka. At kailangan lang natin magpakumbaba. Si Samson nga walang pinapakinggan eh. Nanay niya, tatay niya, hindi niya pinapakinggan eh. Pero mga kapatid, alalahanin natin mabuti na ang Diyos hindi naman nakikipag-usap sa atin yan audibly na parang, parang kaibigan natin na maririnig mo yung boses eh. Madalas ginagamit ng Diyos yung mga tao sa paligid mo para kausapin ka, i-correct ka, i-review ka, itama ka. Ang kailangan natin gawin, yung response natin, humility, magpakumbaba, makinig. At pag tama naman sila, i-admit natin sa ating mga sarili na mali talaga tayo. At yun ay dahil sa ating mga kahinaan. Pwede ang kahinaan natin, lust of the flesh, kagaya kay Samson. Pwedeng bibig, dila. Talagang di natin mapigilan yung malulutong na mga mura. O mga chismis, mga juicy na mga usapan, di natin mapigilan. Pasakop natin yan sa Panginoon, no? Pwedeng spiritual neglect. Yung di napapabayaan natin yung spirituality natin, pagbabasa natin ng Bible, prayer life, no? So lahat po na ito pinapasakop natin sa ating Diyos. Now, para po sa ating discussion, what is your honest evaluation of yourself in terms of strengths and weaknesses? At para po sa ating dive deeper, pag-usapan natin yung typology, Samson and Jesus. Tayo po'y manalangin. Father God, when I read about Samson, I see how easy it is for the heart to follow what it wants instead of what you want. Sometimes I know what is right, yet my desires try to pull me in another direction.
Please help me not to trust my feelings more than your word. Shape my heart so that what I want becomes closer to what you want. Give me wisdom when I make decisions and protect me from choices that could weaken my walk with you. Thank you that even when your people struggle, your plans never fail. Help me live in a way that honors the calling you have given me. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa partner na